Hi guys! Continue tayo sa ating lesson. Ngayon is sa Grade 5 Math, Quarter 4, Module 5, Lesson 1. Ang Lesson 1 natin is organizes data in a tabular form and presents them in a line graph. Ano yung line graph? Line graph, a graph which uses lines to connect individual data points that display quantitative values over a specified time interval. It has vertical line or the y-axis and horizontal line or the x-axis. So line graph, of course, this is made up of lines. So mga lines ang iyong graph. Okay, so meron siyang vertical axis or the y-axis. Ito yung vertical natin. So ito yung ating y-axis and then ang horizontal line niya, ito yung tinatawag nating x-axis. Pagkatapos, kapag i-connect mo silang dalawa, so ito yung y-axis mo at ito yung x-axis mo, magiging ganito yan. Ngayon, meron tayong example dito. So, ang gagawin natin sa ating example is gagawa natin siya ng line graph. A grade 5 pupil wants to know the most common vowel used in English. She considered copying a paragraph from their book and identified how often each vowel is used. She made a tally of frequency of used vowels in the selection, organized the gathered data in a table, and presented them in a line graph. Ang problem natin is yung grade 5 pupil, gusto niyang malaman kung gaano ba kadalas ginagamit yung mga vowels sa English. So, nag-copy siya sa kanyang book ng isang paragraph, tapos ang ginawa niya is nagtali siya sa frequency ng mga vowels kung gaano siya kadalas ginamit. And then pagkatapos, inorganize niya ang data sa isang table. So, gumawa siya ng table. Pagkatapos is ginawa niya ng line graph. So, ngayon is tayo ang gagawa nito. First, ano yung ginawa niya? Made a tally. So, ang first step natin is gagawa tayo ng tally. Base sa kanyang nakopya na isang paragraph sa kanyang book, so ito ang nagawa niya na tally. Ang letter A or ang vowel na A is meron siyang 5, 10, 15, 20, 21 na nalista. Sa E naman or sa vowel na E, meron siyang nalista na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Sa I, 5, 10, 15, 20, 25, 26. Sa vowel na O, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. At sa vowel na U is 5 and 3 is 8. So, ito yung ginawa niyang tally. Ngayon, ang second step natin is gagawa tayo ng i-organize natin ang data at ilalagay natin siya sa table. Ang title ng ating table is Commonly Used Vowels. So, meron tayong vowels dito, A, E, I, O, U. And then, ang frequency niya or kung gaano siya kadami na lumabas sa isang paragraph, ang A is 21, ang E is 32, ang I is 26, ang O is 35, at ang U is 8. Itong data sa ating example is nag-gather natin siya through direct and observation. While merong mga instances na pwede tayong mag-collect ng data base sa mga surveys or sa mga interview. So, nagbibigay tayo ng mga questionnaire at doon tayo kumukuha ng data. So, ito is direct observation itong ginagawa natin. Now, ang step 3 natin is present them in a line graph. Paano natin siya i-present in a line graph? So, meron tayong 5 steps kung paano tayo gumawa ng line graph. First is draw the lines for the x-axis and the y-axis. So, ibig sabihin, isulat mo yung ating x-axis natin at ang y. So, ganyan. Isulat mo siya. Ito yung y-axis mo at ito yung x-axis mo. And then, ang step 2, use the data from the table to label the axis. Okay, so, base sa ating table dito, ang ilalagay natin dito is ang vowels dito sa X. Okay? At pagkatapos, ang frequency dito sa Y. Ayan. So, ilalagay natin siya. Pagkatapos, ilagay mo itong A, E, I, O, U. And then, itong mga numbers. So, nasa sayo na kung ilang number ang ilalagay mo. So, mag 1, 2, 3, 4, 5 ba yung ilagay mo? Or by 2 ba? By 5? By 10? So, ganon. Ikaw nang bahala na maglagay ng data mo.
Ang step 3 is plot the points that correspond to each variable in the table. So, i-plant mo na yung points mo. So, for example, ito si A, ilang frequency niya? 21. So, sa 21 mo ilagay si A. Si E naman is sa 32, si I si 26, si O is sa 35, at si U is sa 8. So, gagawa tayo ng line graph natin ngayon. And then, sa step 4, connect the points when aligned with a line segment. So, i-connect mo na yung mga points mo gamit ang line segment. And then lastly, put a title on the graph. Okay, so ito na yung line graph natin. Ang step 1 natin is mag-draw tayo ng y-axis at ang kanyang x-axis. Pagkatapos, ang step 2 is ilalagay na natin ang kanyang data. So sa frequency, maglalagay tayo ng mga number. And then dito sa vowel sa x-axis is ilalagay natin ang vowel A, E, I, O, U. And then, ang step 3 is plot the points that corresponds to its variable. So, i-plot na natin ang points. Itong A natin is 21, ang kanyang frequency. So, si A is sa 21 natin siya ilagay. So, ito si A, nandito siya sa 21. And then, si E is nasa 32. So, ang E natin is nasa 32. Ayan. So, si E is nasa 32. And then, si I is, ilan yung I natin? 26. So, si I, ito si I. Okay? Nandito siya sa 26. Ayan. So, 26. And then, si O is 35. So, si O, andito si O, nasa 35 si O. So, ito yung 35 natin. And then, si U naman is 8 lang. So, si U is nandito nandito lang siya sa 8. So, dito is 8. Ayan. So, pagkatapos natin i-plot ang points, connect the points with a line segment. So, i-connect na natin siya. Galing dito kay A, i-connect natin kay E. So, 21, i-connect natin sa 32. Pagkatapos naman kay 32, si I is nasa 26. So, i-connect natin siya kay 26. Pagkatapos si O is nasa 35, so i-connect natin siya kay 35. And lastly, i-connect natin siya kay U na 8 lang. Ayan. So nakita nyo ang ating line segment. Okay, nakita nyo ang ating line graph. So pag-connect natin siya sa pamamagitan ng line segment is ganito ang kanyang mukha. And then lastly, put a title on the graph. So ang title natin is commonly used vowels. Okay, so ganyan lang kadali magawa ng line graph. Basta tatandaan nyo lang ang ating steps 1 to 5 na ganito ang gagawin natin kapag gumawa tayo ng line graph. Ang lesson 2 natin is interpret data presented in different kinds of line graphs. Before tayo mag-proceed, i-review muna natin yung lesson 1 natin. So ano ba yung ibig sabihin ng line graph? Line graph is a graph which uses lines to connect individuals' data points that display quantitative values over a specified time interval. It has vertical line or the y-axis. So, ito yung vertical line natin. Ito yung ating y-axis. And then, horizontal line or the x-axis. So, ito rin yung horizontal line natin at ito yung tinatawag nating x-axis. So, kapag i-connect mo silang dalawa, si y at si x-axis, magiging ganito yung kanyang form. So, makakagawa ka na ng line graph gamit ang vertical line at ang iyong horizontal line. Sa lesson 1 is tayo ang gumawa ng line graph. Ngayon naman sa lesson 2 is i-interpret natin yung line graph. So, paano ba tayo mag-interpret ng line graph? Meron tayong mga key points dito kung paano tayo mag-interpret ng line graph. First, take a look at the two axes, the x and the y axis, and try to understand what these axes represent. So, titingnan natin kung ano ba ang nire-represent ng x at y axis. Step 2. Then, look at the graph and examine the values of the points situated in the lines of the graph. So, titingnan mo kung saan nakalagay yung mga points niya at titingnan mo ang kanyang value. So, for example, kapag ganito, meron tayong graph na ganito. Example, ito yung point niya. So, sa January, okay, sa January, ang point niya is nandito. Titingnan mo kung saan yung value niya. So, andito siya sa 21. And then sa step 3 is follow the lines and figure out if there is any kind of rise and fall. So titingnan mo yung iyong line graph kung meron bang rise and fall.
Kapag nakita mo na merong rise and fall in a line graph, a line that goes up means increase in the value, while a line that goes down from its previous points, it means that it is decreased in value. Okay, so siguro alam na natin kung paano mag-interpret ng graph. So ngayon, meron tayo ditong line graph. Ito yung ating, again, ang ating y-axis. Sa baba naman, itong ating horizontal line is ito ang ating x-axis. And then, dito sa gilid is ang title pala ng ating graph is monthly sale of cup. Dito sa gilid is number of cups sold, and then dito sa baba is ang kanyang month. So, January, February, March, April, May. So, ngayon i-interpret natin ang ating line graph. So, ang step 1 natin is titingnan natin ang kanyang y-axis at ang kanyang x-axis. And then, try to understand. So, ano ba ang nakalagay sa y-axis natin? Ang nakalagay is ang number of cups. So, meron tayong mga number dito. At sa ating x-axis naman, ang nakalagay is yung mga month niya. Ngayon, is titingnan natin yung graph at examine natin ang value ng points. So, titingnan natin na ang January is nasa 21 ang kanyang point. Okay, so 21 dito. And then, ang February is nasa 32. Si March naman is nasa 26. And then si April is nasa 35. And then si May is nasa 8. So, pagkatapos natin i-examine, i-follow natin, gagawan natin siya ng line segment or i-connect natin yung ating mga dot. Kapag na-connect na natin siya, titingnan natin kung meron bang rise and fall sa ating line graph. So ngayon, base sa ating line graph, makikita natin ang title ng ating line graph is monthly sale of cup. So makikita natin dito na ang sale ng ating January is, okay, titingnan natin si January is nasa 21 cups ang kanyang nabenta. Sa February naman, si February is, okay, si February is nasa 32. Okay, si February is nasa 32. Ayan. And then si March is nandito. Ito si March, titingnan natin ang kanyang line kung saan siya nakapunta. Ayan, dito. So si March is nasa 26. And then si April is nandito. Okay, so susundan lang natin ang line ni April. Si April is, ilang cup yung na-sold niya? 35. And then si May naman, si May is nandito sa 8. So, 8 lang yung nabenta niya sa month of May. So, makikita natin sa ating line graph na ang may pinakamaraming nabenta na cup is ang month of April. At ang may pinakamaliit naman or konti na nabenta na cup is ang month of May. Ngayon, paano naman natin siya i-interpret kapag double line graph yung gagawin natin? Okay, so gagawa tayo ng double line graph. Okay, so titingnan natin itong double line graph natin. Ang title ng ating double line graph is monthly sale of cup and shorts. So, dinagdagan natin siya ng shorts. And then dito sa y-axis niya is number of cups and shorts sold. At dito sa baba is same sa x-axis is ang month, January, February, March, April, May. So ngayon, titingnan natin kung ilang shorts ang nasold sa January. Itong red is ito yung sales natin sa shorts at ang black is sa cups. So sa January, ang sales ng shorts is 30. So 30 ang nabenta na shorts sa January. Sa February naman, ang nabenta na shorts is 25. Sa April, sa March, ang March is 19. At ang sa April, ang nabenta niya is 28. Okay, zoom natin konti para makita ang number. Ayan. So, sa May naman, ang nabenta sa May is 20 shorts. So, ngayon is i-compare natin itong dalawang line graph natin. I-interpret natin ang ating line graph sa pamamagitan ng pagsagot ng mga questions na to. So, question number 1, what month is the least sales of cup? How about the shorts? So, anong month daw yung may pinakamaliit na sales ng cup? So, saan ba dito yung may pinakamaliit na sales ng cup? So, ang cup is black. So, ang may pinakamaliit nandito sa baba, ang ating May na 8 lang yung nabenta na cup. How about the shorts? Ang shorts naman, saan yung may pinakamababa? Ang may pinakamababa is si
March. So, dito siya sa 19. Question number 2. On what month or months were the sales of shorts better than the sales of cap? So, ano kayang month na mas maraming nabenta yung shorts compare sa cap? So, titingnan natin dito sa ating graph. So, mas mababa dito si black compare kay red. Dito naman sa February, mababa si red compare kay black. Sa March, mataas si black compare kay red. Sa April, mataas si black compare kay red. Sa May, mababa si black compare kay red. So, ibig sabihin, ang month na mas maraming nabenta si shorts compare kay cap is the month of January and May. So, dalawang month. January and May kasi mas mataas si red dito compare kay cap. Question number 3. What month has the highest sales for both cap and shorts? So, ano kayang month ang may mas pinakamaraming nabenta na cap at saka shorts? So, kapag i-total natin siya, sa January, merong 21 at 30. So, ang total niya is 51. 21 at 30, ang total sa January is 51. And then sa February, meron siyang 25 at 32. Ang total niya is 57. Sa March naman, meron siyang 19 at 26. So, ang total niya is 45. Sa April, meron siyang 28 at 35. Ang total niya is 63. At sa May, meron siyang 8 at 20. Ang total niya is 28. Therefore, ang may pinakamaraming nabenta na cap at saka shorts is ang month of April. Kung ang month of April yung may pinakamaraming nabenta na cap at saka shorts, ano naman yung month dito sa question number 4 natin? What month has the least sales for both cap and shorts? So ano yung month ang may pinakamaliit or konting nabenta ng shorts at saka cap? So base sa ating total, ang may pinakamaliit na month is ang month of May. Kasi 8 lang at saka 20. So 28 lang yung total nilang dalawa. And then last question, what is the title of this line graph? So, ang title ng ating line graph is Monthly Sale of Cap and Shorts. Okay, so that's all for today's video guys. Sa lesson 1 natin, napag-aralan natin kung paano tayo gumawa ng line graph. Sa lesson 2 is pinag-aralan natin kung paano naman natin i-interpret yung line graph, yung single line graph, at saka yung double line graph. That's all for today's video guys. See you in our next lesson. Bye!